Samantala, isa sa mga tinututukan ngayon ng National Bureau of Investigation ang sunod-sunod na paghahack ng mga website ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang NBI mismo, doble ang paghigpit sa seguridad sa sarili nilang website dahil sa banta rin ng hacking. Nakatutok si John Consulta. Masusing paghahanda ang ginagawa ngayon ng NBI sa pag-iimplementa ng Cybercrime Prevention Act of 2012 na ipapatupad na simula bukas. Ayon sa NBI Cybercrime Unit, kabilang sa kanilang pagtutuunan ng pansin ay ang mga hacking activities ng grupo na kung tawagin ay Anonymous Philippines. Hindi bababa sa 12 websites ng iba't ibang government agencies ang pinasok na ng grupo. Aminadong NBI na walang retroactive effect ang bagong batas na ipapatupad bukas. Pero maaari pa rin mapanagot ang Anonymous Philippines sa ilalim ng e-commerce law. Simula yung 1201 onwards, lahat ng mangyayari na sakop ng batas na yun pwede ng kasuhan ng Cybercrime Prevention Act. At kung sila ay maghahack sa pamamagitan ng Cybercrime Prevention Act, medyo mataas ang parusa dito, ay pwede silang kasuhan ng presyon correctional na may pagkakakulong na 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Ayon sa NBI, iba-iba ang paraang ginagamit ng mga black hat hackers o yung mga mapanirang hacker para mapasok ang mga website at para mailigaw ang mga hahabol sa kanila. Pero anuman ang kanilang paraang gamitin, maaari pa rin matukoy ang mga nasa likod ng panghahack. Pwede na nilang gamitin yung backdoor. Gumagamit sila ng backdoor para mapasok yung mga server at doon ma-edit nila yung mga website. Sinasabi nilang mahirap silang hanapin. Ang sinasabi naman namin, mahirap nga pero posibleng mahanap. Puspusan na rin ang pakikipag-ugnayan ng NBI sa iba pang government agencies para di mapasok ang kanilang mga websites. Todo bantay rin ng NBI sa kanilang sariling website matapos magbanta ang Anonymous Philippines na isusunod nilang i-hack ang NBI at Supreme Court websites. Ayon sa NBI CCU, maaari magbigay ng impormasyon sa kanilang website na ccu_afad at nbi.gov.ph kaugnay sa mga nasa likod ng hacking activities. Sapagkat ang isang pinaniniwalaan yung maling bagay ay hindi pwedeng ituwid ng maling pamamaraan din. The end does not justify the means. Kaya ang panawagan natin, idali natin sa tamang forum, sa tamang lugar ang ating mga hinaing, kung meron man tayong hinaing sa gobyerno, upang hindi maperwisyo yung mga inosenteng mga tao o mga ahensya ng gobyerno. John Consulta, nakatutok, 24 oras.